Hello guys, welcome back to our channel para po dun sa mga nagre-review for the civil service exam dahil meron na pong schedule on March 2024. So, last time po ay sinagutan natin ito. Yung previous po na video natin ay sinagutan natin itong question na to by using equation. So, ngayon, sasagutin natin to sa pinakamabilis na paraan. So, 200 is 3/4 of what number? So, yung pinaka-technique lang po dito is yung intindihin mo kung ano yung ibig sabihin. Syempre, yung last time, kung di mo maintindihan, di ba, yung equation natin ay, yung itinuro ko last time is, tandaan na lang po na yung is ay equals, tapos itong of ay times. Para makagawa ka ng equation, kopyahin mo yan, 200 is equals to 3/4 of what number. So, at gagamit ka ng variable n sa number na unknown. So, di ba po, yan po yung equation natin last time sa ating video na itinuro. So, pwede nyo rin pong panoorin yon. So, ngayon, iintindihin natin itong sentence na to. 200 is 3/4 of what number. So, para lang po para mas mabilis mong maintindihan. Ito guys, this is very applicable din kasi lagi ko tong ginagamit kapag nagtitake ako ng mga exam. So, gagawa ako ng another example na halimbawa, na mas mabilis intindihin. So, halimbawa, sasabihin natin, 50 is 1/2 of what number. So, diba, napakabilis lang na intindihin. 50. Yung 50 daw ay 1/2 is, di ba, kalahati. So, 50 is kalahati ng anong number. So, syempre, alam ko agad natin na yung sagot ay 100. Di ba, si 50 ay 1/2 ng 100. So, ibig sabihin, yung unknown na number ay 100. So, same lang yung question dito. Ang kaibahan lang is 3/4 yung ginamit tapos 200. So, minsan, kapag kasi yung fraction nagiging 3/4 na, 3/5, 1/8, mga ganun, medyo mahirap na siyang i-analyze, diba? So, yung 1/2 yung pinakamabilis dahil alam natin, 1/2 is kalahati. So, ngayon, paano natin to ma-apply? So, iisipin natin, paano ba naging 100 dito? Paano ba naging 100 ang sagot dito? So, kung i-analyze natin, dinivide si 50 ng 1/2. Diba? So, yung 50, i-divide mo ng 1/2, yung sagot ay 100. So, ibig sabihin, dito sa question na 200 is 3/4 of what number, i-divide lang natin si 200 ng 3/4. So, yan lang po yung, ibig sabihin yan lang po yung formula. 200 divided by 3/4. So, ngayon, ang problema, kung nakalimutan mo kung paano mag-divide kapag fraction na. So, syempre, i-times, proceed ka lang ng multiplication, 200, yung divide, gawin mo multiplication, at kunin mo yung reciprocal ng 3/4. So, magiging 4/3. So, ngayon, merong over 1 itong 200 dahil whole number. So, 200 times 4 equals 800 over 1 times 3 is 3. So, yung tamang sagot po dito ay 267. Ni-round off po natin dahil itong example po natin ay hindi po siya, meron siyang remainder, kaya ni-round off na po natin. Yung tamang sagot po talaga dyan ay 266.6666, something like that. So, dapat po ay mabilis din po kayo sa mga manual division, manual multiplication. Dapat nare-review nyo po lahat ng pinaka-basic sa mathematics para po hindi kayo nahihirapan mag-solve ng mga numerical reasoning. So, lalo na po fraction at decimal numbers, percentage, mga ganun, kahit pinaka-basic. Kaya nag-upload po talaga tayo ng mga basic, kahit yung mga pinaka-basic, para po ma-review kayo, ma-refresh po kayo. Dahil pagdating na po ng problem solving, mahihirapan po kayo kung sa basic pa lang ay nakalimutan nyo na. Dahil bawal po calculator sa civil service exam. So, ayan. So, I hope na nakatulong po sa inyo ito. Take note, kapag mga question na ganito, pwede nyong i-apply, pwede kayong gumawa ng simple problem na maaari nyong i-apply yung same formula. So,
Lalong-lalo na kapag ayaw nyo mag-solve ng mga equation. So, syempre, kung hindi nyo maintindihan yung sentence, dapat ay tandaan nyo na kapag is, that is equals, tapos yung of ay times. So, panoorin nyo po yung previous video natin para po sa pag-solve ng equation. So, thank you for watching and please don't forget to click subscribe button if you're watching this in YouTube, and please follow our Facebook page kung pinapanood nyo po ito sa Facebook. Thank you so much and please continue reviewing.